Good afternoon everyone. Today's episode, magluluto naman tayo ng creamy spaghetti Filipino style. Creamy, hindi ma-ketchup, pero yummy. Okay, wala nang pakekme-keme, sisimulan na natin. Kaya mag-subscribe na kayo at mag-hit ng notification bell para sa maraming mga recipes na i-share ko pa sa platform na ito para ma-notify kayo. Ay, mabubulol na naman ako. Para ma-notify kayo once nag-post ako. Okay, simulan na natin. Ihahanda ko ng mga gagamitin nating ingredients. Keep watching! Ang mga ingredients na gagamitin natin ay ilalagay ko sa description ng video na ito. Magpakulo na tayo ng tubig at lagyan natin ng coating salt. Ngayon, ilagay na natin ang pasta. Siguraduhin po natin na masubmerge lahat ng ito sa tubig. Halu-haluin po natin to habang ating pinapalambot para maghiwa-hiwalay yung pasta, hindi magdikit-dikit at para hindi rin po masunog ang ilalim. Pakukuluan natin to ng 8 to 10 minutes. Kapag ready na ang pasta, alisin na natin ang water, salain na natin sa colander strainer. Para hindi maging malabsak, buhusan natin ng cold water at halu-haluin natin para ma-stop na yung process of cooking ng ating pasta. Alisin po natin ng mabuti ang water. Then i-set aside na po muna natin to at lulutuin na natin ang sauce. Painitin na natin ang kaserolang gagamitin natin. Then unahin natin maglagay ng mantika at paiinitin muna natin ang mantika din. Kapag mainit na ang oil, unahin na natin isaute ang onion hanggang sa maging translucent na siya. Halu-haluin lang natin at isunod na rin natin ang garlic. Sautein na rin natin ang garlic, halu-haluin lang din hanggang sa lumabas na yung fragrant niya. Hindi natin kailangan sunugin ang garlic kasi papait ang ating sauce. Ngayon naman, isunod na rin natin ang ating ground beef. Gigisahin natin to hanggang sa maging slightly brown na siya. Haluin natin ng mabuti para maghiwa-hiwalay. At magisa ng maayos ang ating karne. Kapag brown na ang ating beef, ilalagay na natin ang ating hotdog. Gisahin natin ito ng at least 1 minute. Halu-haluin lang natin. Tapos ilagay na natin ang ating special sauce, Filipino style. Ang Filipino style na spaghetti sauce ay hindi nawawala ng banana ketchup. Hindi na nga po pala tayo mag-a-add ng water dito sa ating sauce. I-add na rin po natin ang ating evaporated milk. Mas maganda po kung gagamit tayo palagi ng best quality ingredients. Pero kung vegetarian po kayo, ay okay lang din naman na hindi. Kung saan po kayo masaya. Halu-haluin lang po natin hanggang sa kumalat ang milk sa ating sauce. Maglagay na rin tayo ng mushroom. Dilata lang ang ginamit ko, drained. Mag-season na rin tayo ng salt and pepper to taste. Kung gusto nyo na medyo manamis-namis, pwede nyo dagdagan ng sugar. Ako, hindi ko na nilagyan ng asukal kasi may tamis na ang ating sauce. Mag-add na rin tayo ng isang lata na maliit ng liver spread. Haluin lang natin ng mabuti para kumalat ang ating liver spread. Lulutuin natin ang sauce hanggang sa lumapot na siya. Huwag nyo kalimutang i-check palagi at halu-haluin para hindi masunog. Huwag nyo rin pong kalimutan tikman ang ating niluluto. Palaging titikman para kung kulang sa alat, dadagdagan ng alat. Kung anumang kulang, may adjust po agad natin. Hindi ako naniniwala sa tingin pa lang ay ulam na. Dapat lahat ng niluluto natin, tinitikman po natin para alam natin kung anong lasa at kung saan tayo mag-a-adjust. Sisimmer lang natin to ng konting minuto hanggang sa lumapot na. Kapag malapot na, atin na pong ilagay ang ating all-purpose cream. Then papakuluan lang po natin ulit ito ng konting minuto. At palalaputin pa po natin ng kaunti. Ngayon, tik na ang ating sauce o malapot na, patayin na natin ang apoy. Then, mag-add na tayo ng bell pepper. Ang paglalagay po ng bell pepper, dapat patay na ang apoy para hindi masira ang flavor nito. At hindi maging malabsak. And hindi rin po ma-overpower ng flavor ng bell pepper ang ginagawa natin ng mga dish. Kumbaga,
Mabango lang siya, pang pa-fragrant lang. Dagdag ng flavor pero hindi niya ino-overpower ang dish kapag tama yung paglalagay natin. Sa huli lagi inilalagay at patay po ang apoy. Ngayon, isi-serve na natin ang ating ginawang spaghetti. Pagkalagay natin ng pasta sa serving dish, ilalagay na rin natin ang sauce. Then, i-toss natin ang mga ito hanggang sa makover ang lahat ng pasta para ma-absorb niya ang sauce and flavors ng ating sauce. Siyempre, hindi dapat mawala ang grated cheddar cheese on top ng ating creamy spaghetti Filipino style.